Nayanig ang pandaigdigang merkado dahil sa paglabas ni United States President Donald Trump ng bagong taripang ipapataw sa halos 185 mga bansa. Si Carl kausapin para sa balita. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang isang panukalang magpapataw ng malawakang reciprocal tariffs na sa iba't iba ng mga bansa. Ang bagong pataw ng mga reciprocal tariffs ay magtatakda ng 10% na pangkalahatang baseline tariff. Tumutukoy ang reciprocal tariff sa mga buwis o singil na ipinapataw sa gitna ng dalawang bansa o higit pa sa isa't isa bilang tugon sa mga naunang napagkasunduan ayon sa trade relations ng mga bansa. Sa kanilang tinatawag na Fair and Reciprocal Plan, ipinatupad ng US ang parehong halaga ng taripa na ipinapataw ng ibang bansa sa kanilang export na produkto. Ayon kay Trump, marami sa mga trading partners ng US ay nakinabang sa mababang taripa nila habang nananatiling mataas naman ang taripa ng ibang bansa sa mga produktong galing Amerika. Sa kontinente ng Asya, tinamaan ng malalaking porsyento ng taripa ang iba't ibang mga bansa tulad ng China, kung saan ang ilang mga kumpanya ay naglipat na ng kanilang trade route sa Vietnam at Mexico para iwasan ang dagdag buwis ng US. Hinainan ng Amerika ang China ng bagong 34% na kung susumahin ay mangangahulugan sa mataas na 54% para sa Beijing. Ipinasara din ang de minimis trade loophole kung saan nakakapasok sa Amerika ng libre sa buwis ang mga low-value exports galing China at Hong Kong. Nagpahayag naman ang China na maglalabas ito ng countermeasures kung hindi ikakansela ng Amerika ang mga panibagong taripa nito. 中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取有关的关税措施，而此次美方再次以国家安全之名行贸易保护之时，很多的贸易伙伴都对此表示强烈不满。全球汽车产业高度依赖跨国的产供链，美方措施人为割裂美国与其他地区的产供链关系，既无助于所谓的国家安全，也帮助不了美国的国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义底色。 Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Japan Prime Minister Shigeru Ishiba matapos tamaan ng 25% na singil sa kanilang automotive industry na bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang import sa Amerika. Hiniling ni Ishiba sa US na ma-exempt ng Japan sa kanilang pagpataw ng panibagong taripa. 我が国は2019年以来、世界最大の対米投資国であります。で、日本企業は米国経済に多大の役割を果たしてまいりましたし、今もそうです。で、アメリカ政府に対しましては、これまで一方的な関税措置について、さまざまなレベルで見直しを申し出てまいりましたが、それにもかかわらず、このような措置が実施されたということは、極めて残念であり、不本意に思っております。WTO 協定や日米貿易協定との整合性について、我が国として深刻な懸念を有しております。私自身がトランプ大統領に直接話しかけていくということが適当であれば、最も適当な時期に、最も適切な方法で働きかけてまいるということを全く躊躇するものではございません。 Mababa naman ang ipinataw na taripa sa India kumpara sa mga karatig na bansa sa Asya. Tinamaan sila ng 26% rate ng taripa kung saan malalamangan nito ang kanilang kompetisyon sa ilang sektor ng kalakalan. Ayon sa Global Trade Research Institute, matatandaang ang binabaan ng administrasyon ni Prime Minister Narendra Modi ang taripa ng mga high-end bikes maging ang pagtanggal ng buwis sa ilang digital services na nakaaapekto sa mga tech giants ng Amerika. Umaaray rin ang maraming bansa sa Europa maliban sa Russia na nag-iisang exception sa malawakang reciprocal tariffs ng Amerika. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, hindi isinama ang Russia sa listahan ng mga panibagong taripa dahil sa kasalukuyang sanctions ng Amerika na humahadlang sa anumang makabuluhang pakikipagkalakalan dito. Ang European Union o EU, na isa sa mga major trading partner ng Amerika, ay naghahanda na ng countermeasures matapos tamaan ng 20% na taripa.
Tinawag nilang malaking pinsala ang mga taripa ni Trump sa pandaigdigang ekonomiya at nakahanda umano itong rumisponde sa US. Die jüngsten Zollentscheidungen des US-Präsidenten halte ich für grundfalsch. Das ist ein Anschlag auf eine Handelsordnung, die Wohlstand überall auf dem Globus geschaffen hat. Eine Handelsordnung, die ganz wesentlich auch das Ergebnis amerikanischer Bemühungen ist. Die gesamte Weltwirtschaft wird unter diesen undurchdachten Entscheidungen leiden. Unternehmen wie Verbraucherinnen und Verbraucher überall in der Welt, auch in den USA. Die US-Regierung beschreitet also einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben wird. Die Europäische Union verfügt über den stärksten Binnenmarkt der Welt mit 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das gibt uns Kraft. Wir stehen für Gespräche mit der amerikanischen Regierung zur Verfügung, um einen Handelskrieg abzuwenden. Das hat die Kommissionspräsidentin bereits deutlich gemacht. Deutschland und Europa stehen weiterhin für freien Handel. Wir setzen auf Kooperation, nicht auf Konfrontation. Und wir werden unsere Interessen verteidigen. Europa wird geschlossen, stark und angemessen auf die Entscheidung der USA reagieren. Schönen Dank. Inaasahan na tataas ang mga presyo ng bilihin sa buong mundo dahil sa panibagong tariffs ni Trump. Bukod sa presyo ng pagkain, kasama din sa pagtaas ng presyo ang mga parte at components na bumubuo ng manufactured goods tulad ng automotive industries. Ayon sa mga eksperto, posibleng bagalan ng mga nasabing tariffs ang ekonomiya ng mundo at taasan ang posibilidad ng economic recession. Sa kabila nito, naninindigan si Trump na ang pagpapataw ng matataas na rate ng taripa ay makatutulong sa pagdagdag ng kita ng US government at mapaunlad ang pagmamanufaktura ng bansa. Carl Kausapin para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.